Okay, ito po ang isa sa livelihood ng community na ito. Gumagawa sila ng iba't ibang uri ng bag, gawa sa nito, iba-iba ang shape. At ang sabi nila, dahil nga po sa pandemic, medyo naapektuhan yung kanilang livelihood dahil kakaunti na yung mga turista na pumupunta. Maliban sa mga basket, meron pang mga beads. Iba-ibang klase rin dito. Ito talaga gawa dito. Hindi natin ito mabibili kung saan-saan dahil yung mga materials na ginamit nila dito ay dito talaga. Mura lamang po ito kumpara kung bibilhin ninyo dyan sa Maynila o saan pa man. So maliban doon ay makatulong kayo sa kanila. Bawat cubicle pala, iba-ibang pamilya ang may-ari nito. Pero halos na rin, pare-pareho yung produkto nila. Meron po ditong, Brad, kapatid natin na katutubo. Anong pangalan niya? Manuel po. Manuel Mangaban. Mangaban. So, sa iyo ito, ano? Opo. So, pagkano ito? Ito po ay may presyo na po. May presyo na. So, magkano yan? Ito po ay 350. So, 350. Ito ilalagyan ng Prutas. Napakaganda. Iba-iba ang kanilang shape. Ito, malaki. Ito naman, siguro ito mga Yan po yan. 600. 600. So, ito ba pag nabarnisan lalong ano, no? Kikinta po. Pwede po itong basahin yung pag madumi na, pwede pong basahan. Kasi, O ganun lang daw pag nabarnisan. opo. Pag nabarnisan dito at nadumihan, kumuha lang kayo ng basang-basahan, punasan ninyo at lalabas uli yung kintab niyan. Yun ang kagandahan sa nito. Okay. Tapos, Ayan naman ito. ito naman po ay lagayan ng mga necklace, kwintas, earrings. 100 pesos. Ito 100. Ito ay barya. Maria. Pag malaki, ibang presyo. Opo. At ito naman po ay patungan ng baso. Poster. Ito po ay 50 ang isa. 50 ang isa. No. Tapos ito pong malaki. Patungan po yan ng pagbiro. 100 naman po yan. 100. Ganda. Matibay po yan. Ito po isang araw na namin po itong ginagawa. Oh. Kasi mabusisi po ang paggagawa. Ito daw maliit na ito, isang araw daw nila itong ginawa kasi mabusisi. Oo nga naman, ano? Ang materials niyan, lilinisan pa. Ganda. Pero yung mga materials galing lahat Galing dito. po sa bundok. Galing sa bundok. Ito naman po ay tissue holder. Tissue holder. Magkano naman po ito? 400 po yan. 400. Kaya kung gusto niyo, kayo ng mga viewers, kung gusto niyo na bumili ng mga produktong ito para makatulong tayo sa community, ay welcome kayo dito. Magaganda ho, matitibay yung kanilang mga gawa. At kung mabarnisan nito ay talagang maganda. Good morning po sa inyong lahat. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon pong umaga, kami po ay nasa labas ng aming bahay, 6 o'clock in the morning at makulimlim po ang kalangitan at parang nagbabanta po ang ulan. Bago tayo makinig ng message ngayong umaga, hayaan muna ninyo na batiin ko yung mga nag-celebrate ng kanilang birthday sa linggong ito. Unang-una po, happy birthday to Sunny Borromeo. Siya po ay taga Santa Rosa, Laguna. Happy birthday also to Pastor Saldi Arellano, ang host pastor ng UMLC, Zamboanga City. Happy birthday to Brother Dominic Idanan. Siya po ay chairman ng elder ng Miracle Christian Church sa Fort Bonifacio. Ganon din po kay Pastor Hermie Rosete. Siya po ay
isang pastor at nagpapastor po siya ng isang malaking church doon po sa Tarlac City. Happy birthday also to April Parilla Escosora. Siya po ay taga rito sa amin sa Victoria Oriental, Mindoro. And also happy birthday to Jonah Marie Lakpapan. Siya po ay isang nurse, isang frontliner at lagi po namin kasama sa mga medical mission ng Hope for Kids International dito po sa Mindoro. Happy birthday also to Doris Evangelista. Siya rin po ay member ng UMLC Church doon po sa Santa Rosa, Laguna. And last but not the least ay si SP Simon. Siya po ay taga Bulacan at isa sa ating mga viewers. Well, ang topic po natin sa umagang ito ay God needs you. Kailangan ka ng Diyos. At ang ating pong scriptures ay sa Genesis chapter 2 verse 19 and 1 Samuel chapter 17 verses 8 to 10. Hindi na po natin babasahin ang mga verses na ito sapagkat mababasa po natin ito sa ating pagpapatuloy. Bago po natin pakinggan ang message, ay tayo muna ay mag-pray at samahan po ninyo ako na ipag-pray ang ating bansa. Tumataas po ang bilang ng mga infected cases ng COVID-19. Ganon din, lalong-lalo na po sa Metro Manila at ganon din po sa mga kalapit probinsya ng Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan at Batangas. Dito naman po sa amin sa Mindoro ay hindi naman po gaanong ewan ko, ilan lang yata yung naririnig ko na bilang ng mga infected cases. Subalit kahit na po ganon, apektado po tayong lahat sapagkat kami na nandito sa probinsya ay mahirap makapunta sa Metro Manila at ganoon din po yung mga taga rito na nasa Metro Manila ay mahirap na pong makauwi sa panahon na ito. At hindi lamang po sa ating bansa tumataas ang bilang ng mga infected cases, kundi maging sa ibang bansa. Kaya ipag-pray po natin ang ating bansa, ang mga frontliners, na sapagkat kailangan po nila ang prayer. At ang balita ko po ay overcrowded na ang ating mga hospitals at marami na po ang hindi na-admit sa mga hospitals natin dyan sa Metro Manila at karatig probinsya. Shall we pray? Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa napakagandang umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa buhay na inyo pong ipinagkaloob. Ganon din po ang kalakasan ng aming lupang katawan. Lord, sa umagang ito, we pray for our nation, O God. Lord, nakikita po ninyo na tumataas ang bilang ng mga infected cases. At marami pong mga tao ngayon ang natatakot at naguguluhan. Lord, sa pangalan na Jesus, dinadalangin po namin na palayasin po ninyo sa aming bansa ang salot na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. At ganun din po, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na infected ng virus na ito. Hinihiling ko po na pagalingin po ninyo sila. Ganun din po ang aming mga frontliners, ang mga doctors, ang aming kapulisan, ang mga military, at iba't iba pang sangay ng aming gobyerno. Lord, ingatan po ninyo sila at patuloy ninyo na bigyan ng kalusugan, kalakasan ng kanilang katawan. Salamat po sa umagang ito, sa pangalan na Jesus. Amen and Amen. Sa topic po natin sa umagang ito na God needs you, first of all, I want you to know that point number 1, God does not need anything from us. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng anumang bagay mula sa atin. Hindi po tayo kailangan ng Diyos upang mabuhay. Siya po ay nabubuhay ng sariling Kanya. Bakit po? Because A, God is self-existing.
meaning nabubuhay siya ng kanya, existing independently. Sa Colossians chapter 1 verse 16, 17, sapagkat sa kanya ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya, at siya'y una sa lahat ng bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. Letter B, God is not only self-existing but He is also self-sufficient. Nagsasarili. Nagsasarili po siya. Hindi po niya kailangan ang iba. Psalms chapter 50 verse 12, kung ako'y magutom, hindi ko sasabihin sa iyo, sapagkat ang sanglibutan ay akin at ang buong narito. Bakit nga naman tayo kailangan ng Diyos? Self-sufficient na siya. Siya ang may-ari ng lahat. Letter C, God is also self-sustaining. Napapanatili niya ang kanyang sarili at di na kailangan ang tulong ng iba. Acts chapter 17 verse 25, na hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga bagay o ng mga kamay ng tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. So, point number 1, God does not need anything from us. Point number 2, God decided to partner with us. Nagpasya ang Diyos na makisama sa atin at maging katuwang niya. Ibig sabihin po ng katuwang ay katulong niya, kapartner niya. God does not need us to exist. Hindi po tayo kailangan ng Diyos upang siya ay mabuhay. Ngunit siya ay nagdesisyon na kailanganin niya tayo na makasamang mabuhay or makatuwang. Ito po ay maliwanag na makikita natin sa Genesis chapter 2 verse 19. Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid, at dinala sa lalaki, meaning kay Adan, upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At anuman ang itawag ng lalaki, sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. Ang tanong po, bakit hiniling ng Panginoong Diyos kay Adan na pangalanan ang mga hayop? Magagawa naman po yun ng Diyos sapagkat siya ay may kapangyarihan o makapangyarihan. Siya nga ang lumikha ng lahat ng mga hayop, pati kay Adan. Pero bakit niya hiniling kay Adan na pangalanan pa yung mga hayop? Walang katugunan po dito because God decided to need Adam in the operation and management of the earth. Nagpasya ang Diyos na kailanganin niya si Adan sa pamamalakad at pamamahala sa mundo. Ang isa pang halimbawa po dito ay ang Matthew chapter 18 verse 18. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Now dito makikita po natin ang partnership ng tao at ng Diyos. Sabi ng Panginoong Kristo dito, o Panginoong Diyos, anuman daw po ang kalagan natin dito sa lupa ay kakalagan doon sa langit. Ano man daw po ang tatalian natin dito sa lupa ay tatalian sa langit. So, makikita po natin yung partnership. And then sa Mark chapter 6 verse 5 and 6, hindi siya makagawa roon, ibig sabihin ang Panginoong Jesus, ng himala, maliban sa ipinatong niya ang kanyang kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. Nagtaka siya sa kanilang di pagsampalataya. Makikita po natin dito na nilimitahan ng Diyos ang kanyang walang limitasyong kapangyarihan dito sa lupa sa ating pananampalataya. Hindi siya nakagawa ng maraming himala sa lugar na iyon dahil sa di pagsampalataya po ng mga tao. So makikita po natin na kailangan po natin
ang partnership with God. Ano ho? Kinakailangan po natin na sumampalataya sa Kanya upang sa ganon siya ay makagawa ng mga dakilang bagay sa ating buhay. So, hindi kaya posible na yung mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin ay hindi po nangyayari dahil God is waiting for us to partner with Him. Naghihintay ang Diyos na tayo po ay makipag-partner sa Kanya because God does not move unless we partner with Him. Hindi po makakakilos ang Diyos kung hindi po tayo makipag-partner sa Kanya. Ito po ay maliwanag na makikita natin sa kasaysayan ng bansang Israel sa 1 Samuel chapter 17 verses 8 to 10. Sabi niya dito, siya'y tumayo at sumigaw sa mga hukbo ng Israel. Bakit kayo lumabas upang humanay sa pakikipaglaban? Hindi ba ako'y Filisteo at kayo mga lingkod ni Saul? Pumili kayo ng isang lalaki mula sa inyo at pababain ninyo siya sa akin. Kung siya'y makakalaban sa akin at mapatay ako, magiging alipin ninyo kami. Ngunit kung ako'y manalo laban sa kanya, ay mapatay ko siya, magiging alipin namin kayo at maglilingkod sa amin. At sinabi ng Filisteo, aking hinahamon ang mga hukbo ng Israel sa araw na ito. Paharapin ninyo sa akin ang isang lalaki upang maglaban kami. So sa loob po ng 40 araw ay walang gustong makipaglaban kay Goliath. Pero ang hindi alam ni Goliath ay meron ng inihandang lalaki ang Panginoong Diyos para sa kanya at walang iba kung hindi si David. Si David po ang naging kapartner ng Diyos upang mapatay si Goliath. Kaya pupunta po tayo sa point number 3. Dito po sa paksang ito na God needs you. We need to decide to partner with God. Magpasya din tayo na makipag-partner kay God. Ano ho? Sa point number 2, God decided to partner with us. At dito naman po sa point number 3, we need also to decide to partner with God. Bakit po? Number 1, God is never going to do our part. Hindi kailanman gagawin ng Diyos ang ating bahagi. Ano po? So we need to partner with Him. Sapagkat hindi po niya gagawin yung ating bahagi. Many times po, we are praying and asking God to do our part. Ganun po kung minsan ang ginagawa natin sa ating prayer. Inihiling natin sa Diyos na gawin yung ating bahagi. Ay hindi po gagawin ng Diyos yun. Ang isang halimbawa po dito ay yung tayo po ay humihingi ng tulong sa Panginoon na pagalingin ang ating marriage life. Pero sa Bible, ang sabi ng Panginoong Diyos na ang babae or ang asawang babae ay dapat niyang i-honor ang kanyang asawang lalaki at ang asawang lalaki naman ay dapat niyang mahalin ang kanyang asawang babae. Ano po? So, kung tayo ay nagpipray na pagalingin ng Diyos ang ating marriage at hindi po natin ginagawa yung ating part, God is not going to do your part. Hindi po gagawin ng Diyos yung bahagi mo. Ano po? So, yan po ang isang bagay na dapat nating malaman. Number 2, your part is never supernatural. Ang iyong bahagi ay hindi kailanman supernatural. Ang ibig sabihin ng supernatural ay higit sa karaniwan. Ano po? Ang bahagi po ng Diyos ay supernatural. Pero yung bahagi po natin ay hindi po supernatural. So ito po ay magandang balita. Ano ho? At balik po tayo kay David. Ano ho? Sa panahon na yon, sinabihan ng kanyang ama na baunan niya ang kanyang mga kapatid na mga sundalo na nandoon sa digmaan upang makipagdigma sa mga Filisteo. So, nung dumaan po si David doon sa ilog, kumuha po siya ng 5 bato na ilinagay sa kanyang bulsa. At nang pagdating niya po doon sa labanan,
at nadalhan ng baon ng kanyang mga kapatid, ay narinig niya ang sigaw ni Goliath na hinahamon ang hukbo ng Israel. At naging curious si David at nagtanong-tanong kung sino yon, tao na yon. At sinabi sa kanya ng mga sundalo ng Israel na yon ay si Goliath, malaking lalaki, 9 feet tall, matipuno at sanay sa digmaan. At nasabi ni David na gusto niyang labanan si Goliath hanggang sa siya ay makarating kay King Saul, sapagkat dumating ang balita na merong batang lalaki na gustong lumaban kay Goliath. At ang sabi ni King Saul sa kanya, hindi mo siya kayang labanan, bata ka pa, ito sanay ng mandirigma. At wala ngang isa man sa mga sundalo ko ang gustong lumaban sa kanya. Sanay na ito, ikaw ay wala pang karanasan. At sinabi po ni David kay King Saul yung kanyang karanasan na sa kanyang pagpapastol ay meron pong isang lion na gustong pumatay sa kanyang mga tupa, at ang lion ay pinatay ni David. Ganon din po ang isang uso or bear na gustong sumila sa mga tupa niya, pinatay din po niya yon. Kaya ang sabi niya, kung napatay ko po ang lion at ang bear, ay mapapatay ko rin itong taong ito na humahamon sa hukbo ng Israel. Well, sa madaling sabi, pinayagan na siya ni King Saul. At nang suutan siya ng kasuutan ng mga sundalo, ay mabigat para sa kanya yon. At hinubad niya at ang sinabi niya, mahal na hari, ito na lamang pong tirador ang aking gagamitin. Sapagkat yun po ang nakasanayan ni David. Kaya nung nagharap sila ni Goliath, tinuya pa siya ni Goliath. Ngunit alam niyo ang ginawa ni David, kinuha niya ang isa sa mga bato sa kanyang bulsa, ilinagay sa kanyang tirador at tinirador po niya si Goliath. Ano po ang role o part ni David sa pakikipagpartner sa Panginoon? Wala po iba kundi tiradorin lamang niya si Goliath. At ano man po ang naging part ng Panginoon, ang Panginoon, ginaid niya yung bato at tumama sa noo ni Goliath. So, hindi po supernatural yung ginawa ni David. Natural po yun. Sanay na siya na gumamit ng tirador. Pero ang supernatural sa pangyaring ito ay yung pagtama ng bato sa noo ni Goliath, at si Goliath ay pasubsob na bumagsak, sapagkat sa panahon na yon ay namatay kaagad siya. Now, ganun din po kay Moses. Nang ilinabas niya ang bansang Israel sa Egypt at dumating sila sa Red Sea, at hindi alam ni Moses ang kanyang gagawin, sapagkat sa magkabilang tagiliran nila, left and right, ay matataas na bundok. At sa likod naman nila ay ang mga humahabol na kasundaluhan ni King Pharaoh o ang Pharaoh ng Egypt. Kaya umiyak o tumawag si Moses sa Panginoon, at ang sabi ng Panginoon, Moses, what is in your hand? At ang sabi ni Moses, Lord, ito po ay tungkod. At ang sabi ng Panginoon, iunat mo ang tungkod sa dagat na pula at mahahati ito. Sumunod si Moses, iniunat niya ang kanyang kamay kasama ang tungkod sa dagat na pula at nahati ang dagat na pula. Now, ano yung role ni Moses? Yung role ni Moses ay hindi po supernatural. Natural lamang po yun, sapagkat yung tungkod na yon ay kasama na niya sa loob ng 40 taon na pagpapastol. Subalit, sinunod niya ang Panginoon. Iniunat niya ang kanyang kamay na may hawak na tungkod. At ano po ang naging part ng Panginoon? Hinati po niya yung Red Sea. Yun po ang supernatural doon. Ano po? It is but natural kay Moses na yung tungkod ay kanyang iunat. Ano ho? At ang supernatural doon ay hinati ng Panginoon ang Red Sea, at yun po ang miracle. So, number 3, our part is first. Ang ating bahagi ay una, hindi sa huli. Lagi tayong nauuna. Ano? Ang halimbawa po dito ay Mark 16:18. Sabi ni Jesus Christ, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y gagaling. Ano?
Hindi po sinabi dito na gagaling ang mga may sakit at ipapatong nila ang kanilang kamay. Mauuna po yung ating part. Ipapatong po natin ang ating kamay sa mga may sakit at sila ay gagaling. Ano ho? So, Matthew chapter 18 verse 18, katotohanang sinasabi ko sa inyo na anumang mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Now, nabasa ko na po ito kanina pero binasa ko ulit sapagkat ito po ang malaking halimbawa na yung bahagi po natin ay laging nauuna. Hindi po kakalagan sa langit or tatalian sa langit ang mga bagay na hindi po natin talian at kalagan dito po sa lupa. Well, minsan po yung aking apo ay merong sinat, merong mainit po siya dahil po sa kanyang tonsil at masama po yung kanyang pakiramdam. Kaya sabi ng nanay niya ay humiga ka na lang muna sa kwarto mo. Pero alam niyo, nung nasa kwarto ko ay parang naramdaman ko na gusto ko siyang puntahan at ipag-pray. At pumunta ako sa kanya at sabi ko, ipag-pray kita, maupo ka at ipag-pray kita. At alam niyo, ang ginawa ko po, pinatong ko po yung aking kamay at ipinag-pray ko siya. Yung pong bahagi ko ay natural. Hindi naman po mahirap yung mag-pray at magpatong ng kamay. Pero yung bahagi ng Diyos ay supernatural sapagkat siya ang nagpagaling. Ganon din po sa kalagayan ng ating bansa ngayon na talaga namang marami na ho ang namamatay dahil sa coronavirus at ang mga tao ay natatakot at litong-lito na. At sabi nga nila, mas natatakot ang mga tao ngayon sa virus kaysa nung nakaraang taon. Now, dito po, kailangan din po na gawin natin ang ating bahagi bilang mamamayan ng bansang ito. Mahirap po na iasa na lang natin sa gobyerno o sa ibang tao. Hindi naman po dapat na iasa na lang natin sa Diyos. Meron tayong bahagi upang mapuksa at mapaglabanan natin ang salot na ito. Ano po yun? Kinakailangan po talaga na tayo sumunod sa mga protocols, yung pong social distancing or physical distancing, yung hygiene, kalinisan, pagsusuot ng face mask, at ganun din po pagsusuot ng face shield. At kung wala din lamang tayong mahalagang pupuntahan, ay manatili na lang tayo sa loob ng ating bahay. Alam po ninyo yung mga areas ngayon sa ating bansa, katulad ng Burgos, Ilocos Sur, COVID-free pa rin sila. Dahil yung mga tao doon ay sumusunod sa protocol na pinairal ng kanilang local government. Kaya COVID-free pa rin sila. Now, totoo po na meron ng vaccine, pero nakikita po ninyo na kulang yung mga vaccine na dumarating sapagkat hindi lamang po tayo nangangailangan ng vaccine, ang buong mundo ay nangangailangan. At maging yung mga mayayaman na bansa, katulad ng Amerika, UK, Germany, Canada at iba pang mga mayayaman na bansa, hindi rin po nila mapuksa pa itong virus na ito. Di lalong-lalo na kaya tayo na mahirap na bansa. So, kinakailangan po na gawin natin yung ating bahagi. Kahit naman po tayo pray ng pray sa Panginoon na puksain ng Panginoon itong salot na ito at alisin niya itong salot na ito. Pagalingin niya tayo. Pero kung hindi naman po natin ginagawa yung ating bahagi, ay wala pong mangyayari. Now, balik po tayo kay Adan. Sa Romans chapter 5 verse 12, ang sabi niya, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao, kay Adan, nang magkasala po siya. At dahil dito, ang sabi ng Bible, ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Well, parang unfair, bakit naman po nadamay tayo dahil po sa kasalanan ng isang tao?
Pero sa verse 19 ng Romans chapter 5, sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo. Dahil kay Adan, lumaganap ang kasalanan sa libutan, pero dahil din sa ating Panginoon Kristo ay napawalang sala tayo. Kailangan lamang ng kasalanan ng isang lalaki upang mawala ang lahat sa atin. Pero kailangan din ang isang lalaki, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo upang maibalik ang lahat. Yan po ang kasaysayan ng Esther o resurrection. That is the story of resurrection. Man lost it all, nawala lahat sa tao. Nawala ang lahat sa tao, but Jesus Christ got it back to us. Pero muling binawi ng ating Panginoon Kristo para sa atin. Jesus Christ defeated sin. Ginapi po niya ang kasalanan, hell, and death. Kaya po ang kamatayan ay wala na pong bisa o wala ng kamandag sa atin. Mamamatay pa rin tayo, pero wala ng kamandag ang kamatayan sapagkat hindi po tayo pwedeng pigilan ng libingan. Darating ang araw na mabubuhay po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa Hebrews chapter 7 verse 27, hindi siya katulad, ibig sabihin ng Panginoon Kristo, ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat nang ialay niya ang kanyang sarili. Well, sa ating pagwawakas, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, God did already His part. Para sa ating kaligtasan, sa kapatawaran ng ating kasalanan, ginawa na po ng Diyos ang kanyang bahagi. Ngayon naman, dapat na gawin natin ang ating bahagi. Sa Romans chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipinahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig sa Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Yun po ang ating part. Alam po ninyo, kailangan po natin talaga ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Noong pong 2019, pagdating po ng New Year, ang laging tanong na naririnig natin ay ito: saan mo makikita ang iyong sarili sa loob ng 5 taon mula ngayon? Saan ka ba? Parang, yun ang karaniwang tanong. Saan mo makikita ang iyong sarili pagkatapos ng 5 taon? Ano ang vision mo? Hindi lamang po yan, anong paglago ang balak mong makamit para sa iyong sarili? Ano ang iyong pangarap sa susunod na 12 buwan? Sa madaling salita, noong 2019, ang humihimok sa atin ay material na kasaganaan at pansariling interes. Ngayon po, pagkatapos ng 2019, hindi na po ganoon ang ating naririnig. Ang naririnig po natin ngayon ay ito: makakabalik pa ba tayo sa dati nating kalagayan noon? Yan lagi ang tanong. Makakabalik pa ba tayo? Matatapos pa kaya itong crisis na ito? Gusto ko pong sabihin sa inyo na ang old normal na hinahangad natin ay isa na lamang pangarap at walang katiyakan kung mangyayari pa po ito. Mga kapatid, tayo po ay nabubuhay sa panahon na walang kasiguruhan. Sabihin na natin na merong vaccine. Halimbawa, bakunahan ka ngayon. Sa kakulangan ng bakuna, kailan ka kaya sunod na mababakunahan na muli? Sapagkat ang inuuna nila ngayon ay mga frontliners at panghuli na lamang po tayo. Mga kapatid, pag-pray ho natin,
na sana matapos na ito. Ngunit habang tayo po ay nasa ganitong kalagayan, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ito ang iyong pagkakataon na tanggapin siya. That is your part. At tanggapin mo siya sa iyong puso. Kilalanin mo siya na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Well, tayo po ay manalangin. Alam po ninyo, napakahalaga po ng prayer sa panahon na ito. Sapagkat ang prayer po ay walang barrier. Nakakapasok ang prayer sa loob ng ospital, sa loob ng tahanan, sa mga bilangguan. Wala pong distance sa prayer. Makakarating sa France, sa Middle East, at marami pang lugar. Kaya salamat sa Panginoon, sapagkat ito ang pribilehyo na ipinagkaloob niya sa atin na tayo ay tumawag sa Kanya. Ang sabi nga ni Father Jerry Orbos, ang ibig sabihin daw po ng ECQ ay Encounter Christ Quietly. Nawa sa panahon na ito ng COVID-19, lalong-lalo na po kayo na nasa lugar na kayo po ay nasa ECQ. Ito na lamang po ang gawin ninyo. Encounter Christ quietly sa inyong tahanan, saan man kayo. Mahal po kayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyong concern sa amin, sa kabila po ng aming pagiging makasalanan. Namatay po kayo sa krus ng Kalbaryo upang sa kami ay tubusin, Panginoon, sa aming makasalanan. At hindi lamang po yan, pinakita mo, Panginoon, ang iyong concern sa amin na gusto mo kaming makapartner, O Diyos, habang kami po ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Lord, meron din kaming responsibilidad, O God. We should also decide to partner with you. Sapagkat sinabi po ninyo na wala kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Lord, we thank you, Lord, and I thank you for this opportunity na ipinagkaloob mo to pray for my brothers and sisters, mga viewers, Panginoon, ng video na ito. Lord, lalong-lalo na po, Panginoon, yung mga infected ng coronavirus na hindi lamang po nila sinasabi sa iba at hindi na rin po sila nagpapadala sa ospital dahil alam po nila na hindi rin po sila ma-admit doon at sila na lamang po ay nasa loob ng kanilang tahanan. Lord, wala pong imposible sa inyo. I'll pray for them, O God. Let your healing power, O God, hallelujah, ang dumaloy sa kanilang katawan at puksain ang mikrobyo ng virus na yan sa pangalan na Jesus. Sa pangalan na Jesus. Lord, dinadalangin ko, Panginoon, ang mga churches sa umagang ito na bukas, O Diyos, at ang mga anak mo, Panginoon, ay pupunta roon upang sumamba. Nawa, Panginoon, sa kanilang pagsamba ay pag-pray din nila yung aming mga kapatid na mga mananampalata, yung mga churches na hindi po makapagdaos ng kanilang Sunday services sapagkat sila po ay nasa ilalim ng enhanced community quarantine. Lord, we need each other, O God, sa panahon na ito. Hindi po kami pwedeng mabuhay na mag-isa. And we thank you for your grace. We thank you for your mercy. And I thank you, Lord, for the answer of my prayer. In the name of thy Son, the Lord Jesus Christ, I ask all these things. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat na muli. Linggo ngayon, kung bukas ang inyong mga churches, kayo po ay pumunta roon at sumamba at magpasalamat sa Panginoon. God bless you all, and to God be the glory.